acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo. At hinihingan sila ng mga evidence. So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po, tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So, kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Na sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with kung ano yung na-notice na ko sa kanila. Yun po yung lumalabas. Kasi sa mga pangalan na ginamit, parang wala namang mga ganong tao. Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, dalawa o tatlo. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke, kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas. At pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, parang pare-parehas. Thank you, Gablalio again. Sir, just a follow-up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yun after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung... Oo, tinanggap mo. Tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 150? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas. Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang ang dami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo kung hindi talaga totoo Kung wala naman talaga nakatanggap Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And you know, it's very simple, yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, nanghihingi ng signature ng pangalan ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin, merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan, meron pangalan, walang pirma. Meron mali ang petsa, hindi na ayon dun sa kung kailan i-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana ng requirements para may release yun, hindi pa naigawa ng tama. So, it's very, on my end, talagang kaduda-duda. Magbibigay ka, maglalabas, 150,000, X amount, hindi man mapapirma, di ba? Pare-parehas ang sulat, pare-parehas. If you go back to it, talagang yung pagsulat ng mga petsa, iisa lang hindi ba lang yung mga pangalan. Meron, wala pang pirma. Ang napakalaking halaga, pero ganito na nga lang ang requirement, hindi pa maitama. Kaya talaga pong, you know, it casts doubt. And that's why we ask that the Vice President and the SDO ay magpakita at magpaliwanag naman. Thank you, Gab. Next question is from Sandro John of Billionaire TV. Sir, and ma'am, yung nabanggit nyo nga, could it be a sign na minadali para lang masabi na mayroong masabit? Yun po yung parang lumalabas dito. And on the other side naman, hindi po kaya hindi lumilitaw, let's say, itong si Mary Grace Piatos o yung iba pang signatories. Is it because, kasi nga confidential fund siya, baka naman ma-at risk yung buhay nila? Kaya nga namin iniibitahan yung mga right person para at least may paliwanag nila. Kasi tanging sila nakakaalam kung ano po talaga, kung totoo ba to, yung identity nito. At kung malalagay naman sa alanganin, they can always ask for an executive session.
And we'll definitely give it. I'm so excited to meet Mary Grace Piatos, di ba? Ibibigay namin sa kanya yung executive session na yun, magpakita lang siya. May 1 million pa siya. Thank you, Sandro. Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Please proceed with your questions, ma'am. Good morning po, sir. Sir, na-establish po ba natin yung with regards to mga safe houses? Kasi, di ba, sir, gumasto sila ng 16 million sa safe houses, itong OBT po. Nagtanong po kasi ako sa AFP, hindi daw po sila mag-expend ng ganyang kalaking luxury na ng mag-assign ng resources sa ganyang mga safe houses. Masyado raw pong luxury sobra. Totoo po, kaya nga po isa rin po yan sa mga importante na matanong dahil doon po sa kanila ito ang acknowledgement receipt, wala po itong detalye. So, meron po dito kasi na dalawang resibo worth 1 million na safe houses na pumapasok po sa period na December 21 to December 31. Pero yung petsa po na nakalagay is December 26, yung isa, at yung isa December 28. So ngayon, ang tanong po namin, ito bang 1 million na to ay it covers the period December 21 to December 31? O yung period na December 28 to December 28 to 31 at saka yung isa December 26 to 31?